Minsan wala naman talaga sa dugo ang pagiging magulang, nasa pagpili. At ang pinakamalupit na klase ng sugat ay yung galing sa taong dapat sana ang unang nagprotekta sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang galit na matagal ko nang nilulunok. Pero ngayong bumalik ang taong dahilan ng pagkawasak ng pagkabata ko, alam kong kailangan ko nang ilabas lahat. Dahil paano mo tatanggapin ang isang taong nawala ng parang bula, tapos babalik na parang walang nangyari? Ako nga pala si Ramon, 26 years old. Lumaki sa San Pedro, Laguna. Kung may isang emosyon na nangingibabaw sa loob ko ngayon, yun ay galit. Hindi tampo, hindi sama ng loob, kundi galit na kumakain sa utak at dibdib ko. Yung tipong kahit ilang taon na ang lumipas, parang hindi nauubos, parang lalo pang lumalalim habang tumatanda ako. At lahat ng to, dahil sa taong dapat sana naging haligi ng buhay namin, ang tatay ko, si Renato. Nung 10 taong gulang pa lang ako, iniwan niya kami. Wala man lang pasabi, walang paliwanag, walang yakap, walang mag-iingat kayo. Basta isang araw, wala na siya. Naiwan si mama na halos mabali ang katawan sa kakahanap ng trabaho. Minsan 2, minsan 3, depende kung ilang beses kaming nagigising na walang bigas sa lata. At dahil panganay ako, sa akin bagsak lahat. Hindi ko naman pinili, pero wala akong choice. Ako ang naging tatay-tayaan ng 2 kong kapatid, sina Lana at Liam. Ako ang nagluluto, ako ang naglalabas sa kanila bago pumasok sa school. Ako ang gumagawa ng assignments nila kapag masyado na silang pagod. Ako ang nagtatago ng luha ko para lang hindi nila maramdaman na natatakot din ako. Habang yung ibang bata sa kalye naglalaro ng tumbang preso, ako nasa gilid ng bahay bit-bit ang timba, nagiigib ng tubig, nag-iisip paano ko mapapahaba ang ulam para kasya pa sa isang araw. Habang yung iba excited sa mga bagong laruan, ako nag-iipon ng barya para pambiling tinapay ng mga kapatid ko. Ang childhood ko, parang full-time job na walang sahod. At ang boss? Yung tatay kong bigla na lang nag-resign sa pagiging magulang. Lumipas ang mga taon, natuto akong maging matatag. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong choice. Si mama, halos hindi umuwi sa sobrang pagod. Ako ang tumatayong sandala ng mga kapatid ko. At kahit hirap, nagawa ko. Marami kaming gutom na gabi pero hindi ko sila pinabayaan. Marami kaming panahong walang pambiling gamit sa school pero siniguro kong hindi sila nahuhuli. Maraming gabing umiiyak ako ng tahimik pero hindi ko sila ginising. At tapos, ngayong Setyembre, bigla siyang bumalik. Oo, bumalik si Renato. May luha sa mata, may panginginig sa labi, nakasaklay at putol ang isang paa. May drama pa na nahirapan daw siya, nagsisisi daw siya, na-miss daw niya kami. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa. Kasi paano mo sasabihin yan sa mga anak mong halos hindi mo man lang kilala? Paano mo ihaharap sa amin yung mga salitang parang napulot mo lang kung saan? Nung nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan ng maliit naming bahay na parang pulubi na naghahanap ng masasandalan, doon ako tuluyang napuno. Parang may pumutok na tangking tubig sa loob ko. Lahat ng galit ko lumabas. Diretso kong sinabi sa kanya, "Wala kang karapatang umiyak ngayon. Ikaw mismo ang tumalikod. Ikaw ang nagbukas ng pinto at lumayas habang kami naiwan na gutom at sugatan. Alam mo ba kung ilang gabi kaming walang makain? Alam mo ba kung ilang beses kong pinagkasya ang baon ng mga kapatid ko kahit ako mismo walang kain? Hindi ikaw yung nagpakabusog sa tubig para lang hindi nila maramdaman na wala tayong ulam. Hindi ikaw yung natutong tumawa para magmukhang okay kahit gabi-gabi akong humahagulhol sa kama. Saan ka?
Saan ka nung kailangan ka namin? Tahimik lang siya. Para siyang tinanggalan ng dila at lakas. Nakatingin lang sa sahig na parang biglang lumubog ang mundo niya. Pero ako, hindi ko mapigilan. Lahat ng kinimkim ko, isa-isang lumabas. Sinabi ko sa kanya kung ilang beses kong inintindi ang assignment ng kapatid ko kahit may exam ako kinabukasan. Sinabi ko kung paano ako nagpalipas ng birthday ng walang kahit simpleng pansit dahil lahat ng pera para sa tuition ni Lana. Sinabi ko kung paano ako natulog sa semento ng labas ng bahay habang nagbabantay ng labahas sa kapitbahay dahil kailangan kong kumita ng 50 piso para may pang-ulam kami. Sinabi ko lahat. At pagkatapos ng lahat na yon, sinabihan pa akong malupit at bastos. Malupit daw ako? Ako? Ako yung batang pinilit maging magulang para lang mabuhay kami. Ako yung umiyak ng palihim para hindi nila makita. Ako yung lumaki na may puwang sa puso na hindi ko alam kung kailan masosolusyonan. Ako yung halos hindi nagka-childhood dahil kinain ng responsibilidad. Tapos ako pa ang malupit? Hindi ko napigilan. Sabi ko sa kanya, kung iiyak ka ngayon, tanggapin mo na hindi para sa amin yung luha mo. Hindi mo kami iiyakan. Iniiyakan mo sarili mong konsensya na ngayon mo lang nararamdaman. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Huli na. Hindi na luha ang kailangan namin. Kailangan namin noon ay tatay, pero wala ka. At kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo mababawi yon. Umiiyak siya buong oras. Pero ako, wala. Wala na akong luha para sa kanya. Naubos na nung bata pa ako. At alam mo yung realization na mas masakit. Na hindi ako galit dahil bumalik siya. Galit ako dahil ngayon lang. Ngayon niya lang naiisip na maging tatay. Ngayon niya lang naalala na may pamilya pala siya. Ngayon niya lang naisip magpakumbaba. Pero kami, matagal na kaming natutong mabuhay nang wala siya. Matagal nang nawala ang spasyo niya sa bahay at sa buhay namin. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang atay ko. Hindi ko alam kung darating ba yung araw na pababa ang galit sa dibdib ko, pero ngayon, hindi ko pa kaya at hindi ko siya pipigilan kung gusto niyang umalis ulit. Kasi minsan, mas mabuti pang mawala ang isang tao kesa paulit-ulit kang masaktan ng presensya niya. Ramon, gusto ko lang sabihin na valid ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman mo. Hindi ka bastos. Hindi ka malupit. Ikaw yung batang pinilit maging magulang, habang yung tunay mong tatay, siya yung tumalikod at nag-iwan. Natural lang na deep yung resentment mo kasi hindi lang years ang nawala, childhood mo mismo. At yung pagputok mo sa kanya, hindi yun pambabastos. Yun yung boses mo na matagal nang nananahimik, mayon lang nagkaroon ng lakas lumabas. Hindi kasalanan na nagsabi ka ng totoo. Minsan, masakit talaga ang katotohanan pero kailangang marinig ng taong gumawa ng mali. Pero eto ang honest advice ko. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit sa buong buhay mo. Tama lang na hindi mo pa kayang magpatawad ngayon. Walang deadline ng pagpapatawad at hindi mo utong sa kanya yan. Gawin mo lang yan kapag handa ka at kapag para sa sarili mong peace, hindi para sa kanya. At tandaan mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang buhay niya. Hindi mo trabaho punan ang mga pagkukulang niya noon. Kung tutulungan mo siya balang araw, gawin mo dahil gusto mo, not because you feel guilty. For now, protect your peace. Pinrotektahan mo ang pamilya mo noon. Oras na para protektahan mo rin sarili mo. Kung kailangan mo ng space, kunin mo. Kung kailangan mong magtakda ng boundaries, gawin mo. Hindi ka masamang anak. Isa kang taong sobrang napagod, sobrang nasaktan, pero sobrang tumatag.
And that alone is enough reason para maging mabait ka sa sarili mo ngayon. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!